tumawag ka sa Panginoon. God and God alone is our refuge. He is our strong tower. The title of the message that I would like to share with you this morning is Psalm 46, a special song when life is uncertain and when things are falling apart. Ang salita po o ang phrase na falling apart is frequently used as an idiom or figure of speech. Kadalasan, maririnig mo ang tao na magsasabing, my car is falling apart. Ang ibig sabihin lamang yan, luma na yung sasakyan ko, nasisira na, kailangan ng palitan. Or other people would say, this house is falling apart. Kailangan ng i-renovate dahil maaring nasisira na. And other people would say, my clothes are falling apart. It means, kailangan ko nang bumili ng bago. We may not be using the words literally that things are falling apart, but we basically mean that we are seeing uncertainty and that things are deteriorating. Maging sa ating pong buhay, ginagamit po ang mga katagang falling apart. Naririnig natin ang ibang tao, they would be saying, my marriage is falling apart. My health is falling apart. My finances are falling apart. My relationships are falling apart, and my life is falling apart. We've all been there. Ikaw at ako ay nakaranas na sa ating mga buhay ng panahon na kung saan things are uncertain, life is uncertain, and things seems falling apart. Now, kung ikaw ay narito sa ganitong sitwasyon, then this song, this Psalm 46, is for you and for me. Sabi po ng pag-aaral, ang awit na ito ay awit ng mga anak ni Korah. Now, we don't know exactly kung sino si Korah. Ang sabi ng pag-aaral, maaring sila ay mga musicians, maaring sila ay mga lyricists, at taga-sumulat ng iba't ibang mga awit during their time, and even contributed significant things during their ministry sa kanilang bayan o kanilang kapanahunan. Now, some people think na ang awit na ito ay awit ni King Hezekiah o awit ng isa man sa mga tagapagsulat o mga musician noong kanilang panahon. But we know for certain na ang awit na ito ay inspired ng banal na spirito. According to a good Hebrew scholar, it believes that it was actually composed just after the terrible crisis of the invasion of Judah by Sennacherib, the king of Assyria, during the reign of King Hezekiah of Judah in 701 BC. Ang sabi po ng pag-aaral, ito daw po marahil ay awit matapos na ang bayan ng Huda ay salakayin ng Assyrian Empire. The story is found in 2 Kings chapters 18 and 19. It was a marvelous time of God's delivering power sa kanyang bayan when times were uncertain and things are falling apart. Sila ay nilusob. Akala ng napakaraming bansa, sila ay magugupo ng makapangyarihang imperyong ito. But it turned out that God had delivered His people. Now, sa ating pong mga kani-kanyang buhay, dumarating sa atin that times and things are uncertain and life is falling apart. Ito po ang naisaguti ng awit na ito. What do we do and where do we go when life is uncertain and falling apart? There are a lot of things that people do kapag sila'y may mga trahedya sa buhay, may mga pagsubok sa buhay. Ang ginagawa ng iba, they run to their friends. Some would run to drugs, others would run to alcohol, others would run sa kanilang mga tinatawag na form of escape. But the truth is that the Bible tells us that when we are in times of crisis, pag meron tayong kinakaharap na mga overwhelming problems sa buhay, we need to run to God for He is our refuge. Hindi ka daw dapat tumatakbo kung kani-kanino. Hindi dapat ako lumalapit kung kani-kanino. Pag tayo po ay mayroong mga troubles, crisis, and even challenges in life, let us run
to our God. Pakisabi nga sa katabi mo, tumakbo ka kay Lord. Notice what the Bible tells us in this psalm. God is our refuge. It starts with God. The word God in the original Hebrew language is Elohim. It means the God who created the heavens and of the earth. Matatagpuan mo yan in Genesis 1:1. Yung God na ginamit sa Genesis 1:1 is the same degree of word na ginamit sa Psalm 46 dito po sa verse 1. In Hebrew language, it's called God and God alone. We need to learn that God and God alone is our only hope in times of need. Ang Diyos at tanging ang Diyos lamang ang ating pong pag-asa sa mga panahon ng matinding pangangailangan. In this particular passage, I want to give you 4 reasons to run to God when life is uncertain and falling apart. Number 1, bakit kailangan tayong tumakbo, papalapit sa Diyos? Number 1, because God is our refuge. Pakisabi sa katabi mo, God is our refuge. Verse 1 says, God is our refuge. Verse 7 says, God is our refuge. Verse 11 says, God is our refuge. At the end of each division of the psalm, we have the repeated statement, God is our refuge. In the original language that had been used, ang salita pong refuge would mean a high tower. In Proverbs chapter 18, verse 10, it says, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. In ancient warfare, pag ikaw ay merong ginagard na syudad, ang mga mandirigma noon, nagbibuild sila ng high tower, tore. Okay? Kasi pag nasa tore ka, you have an advantage. Pag ikaw ay nasa tower, lahat ng lumulusob, pwede mong sibatin mula sa taas, pababa, o pwede mong panain. At kung sino man ang lulusob sa pader ng inyong syudad, they'll be having a hard time penetrating the wall. Why? Because of the soldier on the high ground or on the high tower. Basically, ang picture po dito, what it is saying is that in a time of trial, testing or warfare, God is our defender, God is our protector. Ang tawag ng Gen Z sa passage na ito, God is my safe place. No? God is my safe place. Kung meron mang ligtas na lugar na pwedeng takbuhan ang tao, walang iba kundi ang Panginoon. In your life and in my life, many times, we have been overwhelmed by the things that are happening to us and the things that are happening around us. Dumaan ka na ba sa pagkakataon na parang hindi mo na alam ang iyong gagawin? Pakitanong nga yung katabi mo, may ganun ka na ba? Masyado kayong tahimik. Nag-outing ba kayo? Pakitanong ulit yung katabi, may ganun ka na ba? Okay? Have you ever experienced that? That life is so overwhelming. You don't even know what to do. I don't even know what to do. There are so many things that are happening around us. Ang daming lindol. And just this morning, nabalitaan natin na may lindol na naman sa Caraga area. Kabi-kabila ang balita. Alam nyo, wala yatang araw na hindi ako sinendan ng isang friend ko sa Facebook. Sinesendan niya ako palagi ng mga balita ng lindol, balita ng dilubyo. Pag binabasa mo kaya nakakatakot. May sinend siya sa akin kagabi, the big one. Parang habang binabasa mo, parang, Lord, babalik ka na ba? No? Okay? It scares people. Nakakatakot. Alam mo, kapag life is overwhelming, hindi to panahon para mataranta. Hindi to panahon para hindi ka dumalo sa gawain.
this is a call for us to turn to God in prayer. Pagka-overwhelming ang sitwasyon ng buhay, pakisabi nga sa katabi mo, mag-pray tayo. Let us run to God, let us call upon Him because He is our refuge. Hindi ko alam kung nararanasan mo to pero when all of a sudden, bigla ka nag-alala, bigla kang nakaramdam ng takot, you talk to the Lord in prayer. Imbis na isipin mo, bakit kaya ako kinakabahan? Ano kaya to? You come to God in prayer. While you are driving or taking a public commute and heard a bad news, you pray. Talk to God about it. While doing your household chores and you remember your kids, naalala mo yung mga anak na nasa eskwelahan, instead of worrying, you pray. You come to God in prayer. Talk to God. When you are sitting sa inyong tahanan and you began to remember all the calamities that are happening in our country, hindi ito panahon para ikaw ay maging desperado. Ito'y panahon upang ikaw ay manalangin at ilatag mo ang lahat ng iyong takot sa paanan ng ating Panginoon. You know, I don't get ashamed of telling God, God, I'm afraid. Hindi ako natatakot at hindi ako nahihiyang sabihin sa Panginoon, Lord, natatakot ako. Hindi ako nahihiyang sabihin sa Panginoon, God, nag-aalala ako. Or Lord, hindi ko alam ang aking gagawin. I don't get ashamed. And will never be embarrassed of telling you that. Why? Because God is my safe place. Kung meron man akong tatawagan, kung meron man akong lalapitan, hindi ang barkada ko, hindi ang kaibigan ko, kundi ang aking Diyos na noong paman ay naging tapat at mabuti na sa aking buhay. Hallelujah! You call upon your God. Pakisabi nga sa katabi mo ulit, tignan mo siya, yung seryoso. Tumawag ka sa Panginoon. God and God alone is our refuge. He is our strong tower. At ang kagandahan, pag lumalapit ka sa Panginoon, there is a certain peace that He grants upon each and every one of us. May kapayapaan na nararanasan ang anak ng Diyos na tumatawag sa kanyang amang nasa langit. Pangalawang bagay, God is our strength. Una, God is our refuge. Pangalawa, God is our strength. We don't run to God to escape life. We run to God for strength to face life. Hindi po tayo tumatakbo papalapit sa Diyos para takasan ang ating mga problema. Lumalapit tayo sa Diyos upang magkaroon tayo ng lakas para harapin ang anumang hamon ng ating pong mga buhay. Not only does God protect us, but He also strengthens us. Siya po ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung tayo po ay titingin sa ating mga sariling kakayanan, we know for sure that our strength is not enough to overcome the many challenges that we are having right now. Alam niyo, dahil po sa napakadami kong schedule, hindi na po ako nakakadalaw ng gym. No? Ako po ay may subscription sa gym. Hindi ko pinopromote. No? Hindi ko pinopromote. Doon sa gym na anytime pwede kang pumasok. Pero hindi ko po sinasabi kung anong gym yun. Pero anytime pwede kang pumasok. Naka-record ba to? Ba't ni-record nyo? Okay? Hindi na po ako nakakapunta doon. Kasi being the pastor in charge and being the national youth director, it requires so much travel, so much meetings. Hindi na po ako nakakadalaw doon. Minsan, tatawagan ka pa, ite-text ka pa doon sa gym. Sir, meron pa po kayo mga ilang sessions ni ma'am. Kami pong mag-asawa. Hindi nyo pa po nare-redeem, etc., etc. Gusto ko sana mag-reply, okay, bye. No? Because I have no plan of going back there. Napakadami ko pong schedule. At gusto ko pong putulin na yung aking subscription sa kanilang facility. Kaya lang, yung aking pong
anak na lalaki. Pangalawa, si Joam. My eldest son, he is a martial art artist or athlete sa kanila pong school. No? At naiinganyo siya na mag-workout. No? Kasi nga payat eh. No? Ganon din ako nung bata ko, payat. No? Okay? Nauso lang ang only rice eh. No? Dati medium ako eh. Sabi nung iso, huwag mo namang pa-obvious. No? Ngayon, XL na. Mahilig siya mag-workout. At dahil nga siya ay athlete, alam niyo, ang kulit niya. Ang kulit. Sa tuwing makikita ko, pa-workout. Pagbaba mo, galing ka ng kwarto o kagigising mo lang, pa-workout. Yung mga gamit ko doon na puro alikabok na hindi na nagagamit, pinagagagamit niya na. Kaya lang, napilitan akong mag-workout ulit. Bakit? Kasi kung ano-ano ginagawa. Sabi ko, baka imbis na gumandang lupang katawan nito, mapadali. No? Okay. So I made the decision to work out, to go back in training myself. No? I started doing workouts. At ang gusto niya pa, sabay kami. Try to imagine that. Sabay kami. So habang ginagawa ko yung exercises, doing the same, kaya lang may napansin ako. Hindi na ako kasing lakas tulad noon. Okay? Hindi na. Ngayon, madali ka ng mangawit. No? Ngayon, yung 10 pa lang, parang pasan mo na ang daigdig. No? At ang bilis. No? We were doing ab workout. Alam mo yung ab workout namin, parang siya lang ang nag-e-enjoy. Ako? Parang mas gusto kong kumain. But we were working out. And I began to realize na wala na akong katulad ng lakas na meron ako noon at lalo na ngayon nasabayan ang energy na meron siya. Now, when it comes to life, if we will be honest enough, ako naging honest ako sa sarili ko eh. Hindi ko na kaya yung tulad ng ginagawa ko noon. If we will be honest enough, we will admit that we need strength to overcome the many troubles of life. At anong lakas ang kailangan natin? Hindi good vibes, hindi kung anumang pep talk. Ang kailangan natin ay lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Let us give God a mighty clap of praise today. Hallelujah. The very reason why I'm mentioning this to you is because on our own, we do not have that strength we need to handle everything that life throws at us. Kung babasahin mo yung verse 4 and verse 5 ng Psalm 46, mababasa mo dyan yung there is a river, its streams delight the city of God, the holy dwelling place of the Most High. God is within her, she will not be toppled. Have you ever noticed that major cities all over the world, even in ancient times, ay itinatayo malapit sa supply ng tubig? Maybe it's in a river, a lake, or an ocean. Bakit? Water helps bring flourishing to a city in many different ways. At yung writer ng awit na ito, the writer of this psalm, speaks a metaphorical river that brings strength to the city of God. Now, bayan ng Diyos, nais kong maunawaan mo sa umagang ito na ang lakas ay nanggagaling lamang sa ating pong Panginoon. God is having that strength that is far greater than all the problems that we are facing in life right now. Kung sinasabi mo, Pastor, ang laki ng problema ko, Pastor, nakakatakot ang sitwasyon natin sa mga oras na ito, then let me tell you, God is greater. When we are weak, God is strong. When the world is dangerous, God is strong.
When we are down, He is strong. When we are under attack, God is strong. When we are hopeless, He is strong. In Philippians 4:13, the Apostle Paul said, I can do all things through Christ who gives me strength. And in Exodus 15:2, it says, the Lord is my strength. Kung meron ka mang problemang kinakaharap ngayon, kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng yan dahil sa kalakasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. He is our strength. Now the Bible tells us in Proverbs 30:26 that the badger, the rock badger, are a feeble folk, yet they make their homes in crags. Kung ikaw ay nakakita na ng tinatawag na badger, ang badger po ay parang rabbit, koneho. Sino po sa inyo nakakita na ng koneho? Ang hirap kausap nitong... Okay. Sino po nakakita na ng aktwal na koneho? Baba, dumami ah. Baba na, parang ginaya mo lang yung katabi mo ah. Okay? Ang badger, parang koneho. Mas maliit nga lang ang tenga niya at walang buntot. Pero kasing tulin siya ng koneho. Ang badger, lagi siyang dinadagit ng agila, lawin, at siya ay talagang prey para sa mga mababangis na hayop. Pero ito ang lamang ng badger. Ang badger, kapag nakapasok na siya sa mga batuhan, wala nang makakuha sa kanya. Ano po ang nangyayari? Yung lakas ng bato ang nagiging lakas ng badger. Yung tibay ng bato ang nagiging tibay ng badger. Now, I like this analogy that the Bible is telling. Alam niyo, sabi ni Haring Solomon, si Haring Solomon ang sumulat ng Proverbs that if you would enter the rock, who is our God, who is our refuge, no matter how weak you are, yung lakas niya ang nagiging lakas natin. Pag lumapit ka sa ating Panginoon. Even the Apostle Paul said, when I am weak, you are strong. Bakit ito ang sinabi ni Apostol Pablo? Sa aking kahinaan, mas lalo akong natututong lumapit sa iyo upang kumuha ng lakas sa iyo. Mga magulang, mga kapatid, when life is uncertain and everything is falling apart, run to God because He is our strength. Thirdly, God is our help. God is our help. Sabi doon, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hindi lamang po basta help si Lord, kundi a very present help. It is interesting to read na in verse 7 and verse 11, it says that God is with us. Ibig sabihin, laging present si Lord sa anumang trouble at anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Will you please tell to the person next to you, our God is always present. Okay? Laging present si Lord. God is not a God who is so far off. God is not a God of distance. You may be walking in a dark place right now. You may be walking in the valley of the shadow of death. But God is always near. Alam niyo po ba ang original meaning ng salitang trouble in Psalm 46? Ang ibig sabihin po niyan is tight place. No? Okay, tight place. Yan po ang meaning ng trouble. Para kang nasa makitid na landas. And you know, the people of Judah had experienced this. Being surrounded by the Assyrian Empire with Sennacherib as their king. Nakita ng mga taga-Huda ang kanilang mga sarili, we are in tight place, we are in trouble. Parang sa panahon po natin ngayon, mga magulang, mga kapatid, our life, our nation is in a tight place. We are in trouble.
We have political turmoil in our country. Our very own leaders who's supposed to take care of our welfare are involved in corruptions. Kanya-kanyang takipan. Dati binobroadcast pa ang hearing. Ngayon, hindi na daw. Secret na. Wala nang transparency. Sino po sa inyo nakakapanood ng hearing na yan? Pakitaas nga po ang kamay. Sino po sa inyo naiinis? But yung mga hindi nakikinig, nagtaas ng kamay. Pastor, yun na nga, hindi nga ako nakikinig, pero naiinis ako eh. We are experiencing that. Nakakainis. Kapag ka yung line of questioning, nakapakinig ako one time eh. Kaming dalawa, kami may bahay. Pagkatapos namin mag-almusal, nakaganon kami. Doon sa cellphone ng asawa ko. Nakakainis pagka yung line of questioning, may tinutumbok na, Your Honor, please. Biglang iba na naman. Nakakainis. Sila parang nagtatakipan. Have you ever felt that? We're no longer talking about millions. We're talking about hundreds of billions. Billions. Ang vault ngayon, ano yun? Vault? Ang kailangan na ngayon, room. Sa kung saan ilalagay yung pera, room na, hindi na vault, room. They are renting a condo, buying a condo just to put their money there. Walang taong nakatira, yung pera ang nakalagay. Try to imagine that. It seems like there is a conspiracy of people robbing our nation of its wealth and of its money. We have economic turmoil. Pamahal ng pamahal ang bilihin. Pamahal ng pamahal. Maging ang mga tinatawag na basic services is expensive. We have problems with drugs. Ang dami na naman kinakausap ang mga sarili. Yung nakatingin na gano'n sa poste, gumaganon doon sa poste. Yung poste. Tapos, kinukuman yung poste, left, right, left, right. Ang dami na naman nila. You know what I'm talking about. You've seen them. We have natural calamities. Katatapos lang ng mga sunod-sunod na bagyo. Sunod-sunod na pagbaha. Ngayon naman sunod-sunod na lindol. Our entire country is in fear. May mga pamilya ngayon ayaw na maghihiwa-hiwalay. Huwag muna kayong magsipasok. At least pag naglindol, magkakasama tayo. We have our own needs. Ang dami ng natural disaster, may mga sarili pa tayong pangangailangan. May mga personal tayong mga trouble sa buhay. We have broken families. We have evil and perversion being taught to our children. We have so many anxiety and depression. We have all of these things and so much more. And all of us will agree that we need help. Pakisabi sa katabi mo, we need help. And the good news that the Bible is telling us, that this psalm is telling us, whenever you are facing great problems, you are hemmed in a tight place, God is our helper. At ang sabi ng verse 5, God help her when a morning dawns. Each new day, bawat araw, pagbukang liwayway pa lamang, laging merong bagay na bagong tulong ang Diyos sa bawat isa niyang mga anak. His help is always available for you and for me. Come on, let us give God a mighty clap of praise today. Available ang tulong ng Panginoon. Hindi one time, big time si Lord. Hindi mo kayang ubusin ang resources ni Lord. Hindi mo kayang inisin si Lord sa patuloy mong paglapit sa Kanya. Kaya huwag kang mahiya na lumapit sa Kanya. Kailanman hindi na uubos ang katapatan, ang kabutihan, ang himala ng Diyos sa bawat isa sa atin. They are new every morning.
That's what the Bible is telling us. Pagbukang liwayway pa lamang, it means every single day, God is our helper. Last but not least, God takes away our fears. Ang Diyos ang pumupukaw o nag-aalis ng ating mga takot. Sabi ng Bible in verse 2 and 3, therefore, we will not fear. Ang daming nakakatakot na pangyayari sa panahon ngayon. Sabi ng Bible, even though the earth be removed, alam niyo ang ibig sabihin niyan? Earthquakes. And though the mountains be carried into the midst of the seas, yan po ay patungkol sa landslides. Na maging ang mga bundok, they crumble, they go to the sea. Though its waters roar and be troubled, yan po ay patungkol sa bagyo, tsunamis, or tinatawag na mga tidal waves. Though the mountains shake with its swelling, yan po ay pagputok ng mga bulkan. Nakakatakot ang lahat ng iyan. We renew for the past few days, pumutok ang Taal, bumagyo, winasak ang Masbate, lumindol, 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 lumindol. Okay? These are fearful events sa buhay nating mga Pilipino. The author of this psalm is describing poetically that these natural disasters can cause our hearts to fear. Nakakatakot. Pero paalala ng Bible, huwag kang matakot. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Now, sabi ng verse 3 and verse 7, sa dulo, pati sa 11, bawat portion, pagkatapos ng portion ng awit, may nakalagay na sila or sela. Ang ibig sabihin po ng sela is to pause and meditate or pause and think about it. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng sela. Nung may sinabing, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Therefore, I will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, Selah. Okay? Ano po ibig sabihin ng Selah? Yung mga binanggit niya sa una, think about it. Okay? Think about it. Na kahit na magkagulo ang mundong ito, ang Diyos ang ating tanggulan, siya ang ating kalakasan. Think about it. The writer is saying in this psalm, think about it. That we don't have to fear. Why? Because we have God Himself in our life. Ang iba malakas ang loob. No? Pag may problema, kaya malakas ang loob kasi, hindi, may pera naman ako eh. Pag nasira, edi patayo. Okay. Edi ikaw. No? Edi ikaw na. Yung iba, malakas ang loob kasi may mga barkada. Marami akong kaibigan, marami akong koneksyon, marami kong ano-ano. Malakas ang loob. Okay? Hindi natatakot. Now, sa atin ng mga mananampalataya, maaari nating harapin ang anumang dumarating sa ating mga buhay nang walang takot dahil alam nating ang Diyos ay kasama natin. God is with us, therefore we will not fear. We may not have this. We may not have the connections that other people are having. We may not have the riches of this world, but we have God Himself. And the Bible tells us that if God is with us, who can be against us? That's a strong promise that has been given to God's people. God takes away our fears. You know, it's interesting in the closing of this sermon that when King Hezekiah had been attacked by the Assyrian, sila po ay tinatakot ng kanilang mga kalaban. Alam nyo dati, ang Judah may malaking pader yan. Yung walls of the city of Jerusalem. Nandoon yung mga kalaban nila at sumisigaw sila doon sa pader, God will not deliver you. If God did not deliver other nation, God will not deliver you.
marunong gumamit ng psychological warfare ang mga Assyrian armies. Takot na takot ang mga taga-Huda ng panahon na yon. Pero si King Hezekiah, matapang siya. Okay? Nung nakita nila na si King Hezekiah ay hindi natitinag, si Sennacherib, sinulatan si Hezekiah. Ano ang laman ng sulat? Kung nagawang pabayaan ng Diyos ang ibang bansa, pababayaan kayo ng Panginoon, wawasakin namin ang inyong bayan. He was threatened. Alam niyo yung ginawa ni Hezekiah? Dala niya yung letter, pumunta siya sa templo, nilagay niya yung letter sa altar, at siya'y nanalangin. Sabi niya sa Panginoon, this nation is blaspheming your name. We need your help. We need your mercy. Ano ang ginawa ni Hezekiah pagkatapos niya mag-pray? Iniwanan niya doon yung letter sa altar. Oh, man. Now, why am I telling you this? Many times, iba ang ginagawa natin. Kung si Hezekiah, iniwan yung letter doon, iniwan yung problema niya sa Panginoon, tayo baliktad. Nagpipray din tayo, Lord, tulungan mo ako. Pero pagkatapos mag-pray, kinukuha ulit yung problema. We are giving ourselves unnecessary burdens in life. Ang ilan sa atin, pag nagpe-pray, naiiyak pa eh. Diba? Oh, Panginoon, sa'yo ko'y nilalatag lahat, sa'yo ko'y binibigay lahat. Pagka-amen, dala ulit. Pagkatapos ng gawain, nag-iisip, kaya, mangyari kaya? Totoo kaya? Katatapos lang mag-pray nun, ha? Yung iba nga, pag lumapit pa, pag nagpa-pray, pagkatapos mag-pray, paupo pa lang. Hindi pa nakakabalik ng upuan, nagdududa na. Kinukuha ulit kay Lord. Binigay mo na kay Lord, kinuha ulit. Pakisabi nga sa katabi mo, ibigay mo na kasi. Kung ibinigay mo na sa Panginoon, ilagak mo na sa Panginoon. Don't just call upon God and ask Him to help you with your problems. Leave it in the hands of God. Ano ang sabi ni Jesus? Cast your cares upon me, come to me, and I will give you rest. Mararanasan mo lang ang totoong kapayapaan ng Diyos pag binitawan mo ang lahat ng kabigatan mo sa paanan ng Panginoon. Ano ang sabi ng verse 10? Be still and know that I am God. Alam mo bang ibig sabihin ng be still? To let go. Pakisabi nga sa katabi mo, let go. In other translation, it means take your hands off your problem. Hayaan mo ang Panginoon. Pinag-pray mo na, di ba? Isinuko mo na sa Kanya, di ba? Huwag mo nang kunin. Hayaan mo ang Panginoon ang gumawa ng mahimalang kaparaanan sa iyong buhay. Alam niyo, sa dinami-dami ng mga nakakausap ko sa church, may mga problema sila. Laging ang payo ko, 3 bagay lang. Lumapit ka sa Diyos, manampalataya ka sa Kanya, hayaan mong pangunahan ka ng banal na Espiritu sa desisyon mo. Pangatlo, bitawan mo ang bagay na yan, isuko mo sa Panginoon. Doon sa dalawa, nag-amen. Amen. Amen. Tumawag ka sa Panginoon, amen. Pangunahan ka ng banal na Espiritu, amen. Isuko mo kay Lord, walang amen. Pagkatapos ng counseling namin, alam niyo kung anong tanong? Wala ba akong pwedeng gawin, Pastor? Wala nga. Yun lang, 3 yun ang gagawin mo. Tumakbo ka sa Panginoon, magtiwala ka sa pangunguna ng banal na Espiritu, ilagak mo sa Kanya, iwanan mo kay Lord. Wala talaga, Pastor, wala. Mahirap para sa atin na bitawan. Kasi lagi tayong naniniwala sa sarili nating kakayanan. Na mga kapatid, hindi ko inaalis ang katotohanan ng talentado ka, magaling ka, mahusay ka. Pero pagdating sa mga hamon ng buhay, alam ng Diyos ang pinakamainam na kaparaanan sa iyo at sa akin. Kaya hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Pakisabi nga sa katabi mo, hayaan mo na nga kasi kay Lord yan.
Be still. Let it go and know that He is God. He is the same God who has been so good to us before. He is still the same God who is so good to us right now. Know that He is powerful. Alam nyo, tutuloy ko na yung kwento ni Hezekiah. Si Hezekiah, matapos niyang umiyak kay Lord, matapos niyang iwanan yung sulat sa altar, ano ang sabi ng Bible? Umuwi, natulog. Tulog na tulog. Buong Huda, natulog. Kung ikaw siguro yun, kung ako yun, napapalibutan na kami ng mga kalaban, siguro hindi ka makatulog. No? Antay ka ng antay. Nakapasok na ba? Nakapasok na ba? Siguro, ang tawag natin sa panahon ngayon doon, high alert. No? Si Hezekiah, tulog. This is what God did. I want you to listen. This is what God did. Habang tulog si Hezekiah, dahil sinuko na ni Hezekiah sa Panginoon at tulog ang bayang Huda, ang Diyos ay nagpadala ng anghel. Isang anghel pa lang. The angel did what the angel did. He killed 185,000 Assyrian soldiers in one strike. Isang anghel pa lang, 185,000 ang pinatay. Isa pa lang. Paano kung dalawa kaya sila? No? I want you to think about this. This is powerful. Kapag ka isinuko mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, binibigyan kanya ng kapayapaan na nagagawa mong matulog ng mahimbing. Bakit? Alam mong may gagawing himala at pagkilos ang Panginoon sa anumang sitwasyon na meron ka. And that's what the people of Judah had experienced in their life. Pagkagising nila, patay na ang lahat ng kanilang mga kalaban at nagsitakas na pabalik ng Assyria ang kanilang mga kalaban. Kung saan, pinaslang at napatay si Sennacherib. Now, ano ang aking sinasabi, mga magulang, mga kapatid? Our God is the God of hosts. He will take care of us in our times of need. The God who has been with Hezekiah and the nation of Judah is the same God who is with us today. Alam nyo, October na ngayon, konting tumbling na lang, December na. Isa sa mga pangalang binigay ng Diyos kay Jesus ay Emmanuel. It means God with us. I don't need to fear. I don't need to worry. I don't need to tremble. No matter what life throws at me, my Jesus, my God is with me.